Again, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat dito po sa may sample market. So kami po ay naparito para po magpahayag ng libreng salita ng Panginoon. And huwag po kayong mag-alala dahil hindi po kami manghihingi sa inyo ng kahit na anuman pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Hindi po kami mag-aabot ng sobre or anything man po sa inyo. Ang aming pangangaral po ngayon, ito po ay libre. Sapagkat ang salita ng Diyos at ang kaligtasan ay libre pong ibinibigay ng Diyos sa bawat sumasampalataya. Alam niyo po, ngayong buwan na ito, ngayong araw na ito, marami pong tao ang umaalala or inaalala ang Panginoong Jesucristo. Yung pagpunta ni Jesus Christ dito sa mundong ito 2,000 years ago. And nakakalungkot mga minamahal kong kapatid, dahil marami po sa atin dito naaalala lang natin ang Diyos sa mga ganitong araw o panahon. Alam niyo po ba na ayon po sa mga ngaral sa 3 verse 1, sabi ng Biblia, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madadama ang tamis ng mabuhay. Sabi ng Biblia, kung alalahanin man natin ang Diyos, yun yung time na tayo po ay mga malalakas pa, malulusog pa, humihinga pa tayo sa panahon na tayo po ay kabataan pa. Ibig sabihin, dapat araw-araw inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at ang paglikha niya sa atin. Dahil hindi po sa lahat ng panahon tayo po ay buhay, hindi po sa lahat ng oras tayo po ay malakas at humihinga. Alam niyo po, sabi po ng banal na kasulatan, today is the day of salvation. Ngayon po ang araw ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, kaibigan. Kung narinig po natin ang mensaheng mula sa Diyos, ang puso natin huwag na natin patitigasin at manumbalik na tayo sa Panginoon. Sabi po kanina sa binanggit ng isang kabataan, yung John 3:16. Super familiar verse po ito. Sabi po doon, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, which is si Jesus Christ. Ibinigay ng Diyos Ama upang mamatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw po doon sa versikulong binasa natin na ang hindi po mapapahamak or ang mga taong maliligtas lamang ay ang mga taong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Subalit yung mga taong ayaw sumampalataya, ayaw tanggapin si Kristo sa buhay, ayaw maglingkod sa Diyos, ayaw magsisi sa mga masasamang ginagawa, sila po ay mapapahamak at hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Mga minamahal kong kapatid, sabi po sa Job chapter 14 verse 1, life is short. Madalas po nating naririnig yan at nasa Biblia po yan na ang buhay natin ay maikli lamang. Alam niyo po, mabubuhay lang tayo ng iilang taon dito sa mundong ito. And time will come, tayo po ay mamamatay. Mamamatay tayo sa oras at panahon na itinakda sa atin ng Panginoon. Maliban na lang kung magpapakamatay tayo, hindi po yung kalooban ng Diyos. Mga minamahal kong kaibigan, meron pong isang bagay na kahit kailan ay hindi maiiwasan ng sino mang tao. Mapamayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, bata, matanda, hindi maiiwasan ang bagay na ito. Yun po ay walang iba kundi ang kamatayan. Lahat po tayo dito, nakatakda po tayong mamatay. Kasi sabi sa Hebreo, chapter 9, verse 27, sapagkat itinakda
Biblia po ay nagsasabi na meron lamang dalawang eternal places ang katotohanan ng bawat isa sa atin. Yun po ay ang langit at impyerno. At alam niyo po, marami pong naniniwala na ang lahat ng tao gumawa lang ng mabuti sa langit na mapapunta. Hindi po yun totoo, mga minamahal ko kapatid. Kailangan nating sumampalataya sa Panginoong Jesucristo upang tayo ay maligtas at susunod na doon yung mga mabubuting ginagawa. Ang kabutihan ginagawa natin ay hindi po sapat para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. We need the Lord Jesus Christ. Kailangan po natin si Kristo sa buhay natin sapagkat sinasabi po na Juan chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus Christ, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes unto the Father except through me. Sabi ni Jesus, ako lamang ang nag-iisang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, we need the Lord Jesus Christ. Kung gusto nating magkaroon tayo ng bahagi sa kaharian ng langit pagkatapos nating mamatay, sa buhay na ito, sa mundong ito, kailangan meron tayong Kristong pinaglilingkuran. Meron tayong Diyos na sinasamba. Mga minamahal kong kapatid, sabi po sa Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Meron pong kabayaran ang ating mga kasalanang ginagawa. Kung tayo po ay nagpapatuloy sa paggawa ng masama, nagpapatuloy tayong namumuhay sa kasalanan, wala po tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang bahagi natin ay ang pangalawang kamatayan, which is ang impyerno ayon sa Pahayag, chapter 21, verse 8. Mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan, kung meron man pong future na dapat pong paghandaan ng bawat isa sa atin, yung future na alam nating darating sa buhay natin, yun po ay ang kamatayan at ang pagharap natin sa Panginoon. Kasi sabi sa Roma chapter 14 verse 11 and 12, sabi ng Diyos, hanggat ako ay nabubuhay, sabi ng Panginoon, isinusumpa ko na ang bawat isa ay luluhod sa harapan ko at ang bawat nila ay magpupuri sa Diyos at ang bawat isa ay magbibigay sulit sa Diyos. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Lahat tayo dito, darating ang panahon na lahat ng ginagawa natin sa mundong ito na ngayong nabubuhay pa tayo ay ipagsusulit natin sa Panginoon. At yan ang magiging dahilan o yan ang magiging bunga, mga kapatid, kung tayo pa ay magpupunta sa langit o hindi. Yung mga ginagawa po natin ngayon. Mga minamahal ko kapatid, hindi po kami naparito para magdala ng relihiyon. Naparito po kami dala-dala ang Panginoong Jesucristo at ang mensaheng mula sa Panginoon. We need to repent and return to God. Hanapin po natin ang totoong Diyos na nasa langit, buhay at espiritu at hindi nakikita. Siya ang tunay at totoong Diyos na kaya tayong iligtas sa ating mga kasalanan at sa impyerno. Yun po ang hanapin at paglingkuran natin. Mga minamahal kong kapatid, hindi po huli ang lahat at hindi po aksidente na narinig nyo ngayon ang mensahe mula sa Panginoon. Tinatawag na po tayo ng Panginoon. Kaya panumbalik na tayo sa Kanya hanggang buhay pa tayo. Sabi po sa James or Santiago chapter 4 verse 14, sabi po doon, our life is like a vapor. Ang buhay natin ay parang usok lamang sa mundong ito. Pansamantalang lumilitaw at pagkatapos ay nawawala. Sobrang iksi lang po ng buhay sa mundong ito. Kaya dapat yung natitira nating oras, panahon at buhay, ipinapagamit na natin sa Panginoon na siyang may bigay nito. Maraming salamat po at bago po kami
mag-iwan ng isang maikling panalangin para po sa ating lahat. So buksan natin ang puso natin at isip natin para po sa Panginoon. God bless po sa ating lahat at tinatawagan ko po yung isang kabataan na siya pong maglilid ng ating prayer sa hapong ito.